Maganda day shift versus night shift. Pag day shift ka daw, mas masarap yung tulog. Kasi pag night ka kasi, walang boss. Nung nag-medical ako guys, parang tumaas yung blood sugar ko, tapos yung high blood ko, tapos yung in terms sa liver, yun yung inaalam. Syempre, conscious ka na hindi ka makadisturb sa mga ka-roommate mo. So yun yung share ko lang nabili kong kalo. Ang ganda niya, di ba? So, guys, ito na nga. Nakailang take na ako nito. So, guys, welcome back to my channel. So, ako pala si Belly and factory worker ako dito sa Taiwan for almost 2 years already. And ang trabaho ko sa Pinas is sa office work ako sa Pinas and wala akong experience sa factory. Kasi palit-ulit kasi natanong yan sa mga videos ko kung may experience ako sa factory. So, wala pa akong experience sa factory, okay? Topic po natin is kung ano yung maganda day shift versus night shift. So, disclaimer lang, this is based on my experience here sa Taiwan. And iba-iba po yung naging experience ng ibang factory workers compare sa akin. But, ang bottom line lang naman dito, ano nga ba yung maganda? Night shift or day shift? So, unang-una i-consider nyo if gusto nyo mag-night shift or day shift is yung night differential. So, yung night differential is additional pay above your salary. Okay? Which is additional. For example, if sumasahod tayo ng 27,000 NTD, meron kang plus na night differential which is non-taxable siya. Meaning, wala siyang deduct na tax. Kung baga, buo mo siyang makukuha. Okay? So, very big help siya for me kasi nga, syempre, kung ipunin mo yun for 12 months in a year, malaking bagay na yon, pambili ng mga gamit, pambili mo ng ano, ganun. Pero naman guys, wala panis yung night differential nyo kung wala din kayong OT sa gabi. Kasi merong mga case na mas maraming OT sa umaga and wala kayong OT sa gabi. Pero case to case basis nga kasi nagkakaiba lang tayo ng sahod dito sa Taiwan. Depende talaga sa OT. Kasi ang basic salary ni Taiwan is 27. And pag wala kayong OT, yan yung marireceive nyo gross. Pag meron kayong OT, yun, mas malaki yung marireceive nyo. And yung pangalawang i-consider nyo is kung gusto nyo either is sa tulog. Guys, ito yung pinaka sinasabi ng iba na pag night day shift ka daw, mas masarap yung tulog kasi nga matulog ka sa gabi, which is yun yung normal natin. So ako, I've been night shift for mga 1 year na, more than 1 year na kasi nag day shift ako ng 6 months. Masarap talaga yung tulog pag umaga. Yun nga lang kasi naisip ko din nung napansin ko nung nasa Pinas pa ako, kahit dito na din ako sa Taiwan, pag day shift kasi minsan nagpupuyat talaga ako, hindi maiwasan na nagpuyat kasi nanonood kasi ako ng Netflix, tapos minsan nag-edit ng video, pero probably one of the reasons talaga kung bakit ako nagpupuyat is pag nanood ako ng Netflix talaga, lalo na pag mayroon akong series na na-hook. And isa sa mga pinagpuyatan ko din is, alam mo yun, pag may gala kayo sa gabi, tapos mag-inuman kayo, minsan at uuwi ka ng 1 AM, 2 AM, tapos papasok ka ng... One time nga, pumasok ako Nag-inom kami, usapan namin, papasok kami lahat. Ang nangyari, ako lang yung pumasok. Natapos kami mag-inom, mga alas 4 na yun sa madaling araw, tapos natulog lang ako, or almost 5. Buti na lang nag-alarm yung nag-alarm yung cellphone ko, nagising ako ng 5:30, tapos naligo lang ako, nagkape, and then pumasok pa rin ako sa FAB. Sobrang hilong-hilo ako noon, tapos gusto kong sumuka. Alam mo yung nagtatrabaho ka, pero yung ulirat mo, yung utak mo, parang wala. So, yun yung mga case, Pero, I think natural lang yan, kasi kahit mag-day shift or kahit mag-night shift ka, mangyayari pa din yan na pag mga umaga, yung mga night shift people, mag-aya din na mag-inom sa ganitong time, di ba? One time nga, nung night shift din ako, pumunta ako sa birthday ng kaibigan ko. Natapos kami, mga bandang hapon na, tapos pumasok pa rin ako ng night shift. So, yun yung parang titingnan nyo. Kumbaga, sacrifice din Kahit saan nga mapunta, day shift or night shift, meron talagang mga
mako-compromise minsan. Pero hindi naman siya, wag mo siyang araw-arawin kasi magkasakit ka naman noon. So, yun lang yung i-consider nyo pag mag-day shift versus night shift. Kasi, syempre, pag day shift ka, pag night shift ka, di ba, gagala ka ng daytime. Pag gagala ka ng daytime, mga bandang 11, 12, 9 to 12, 11 AM, okay pa yung ulirat mo. Pero mga 1, 2, 3, para kang, okay ka physically, pero yung utak mo, hilong-hilo ka na antok, na para kang medyo high ka na konti, pero antok ka. Ganon din sa pag day shift ka. Pag day shift ka, for example, gagala kayo, magbabar kayo. Siyempre, mga 1, 2, antok ka na yan. Para pareho lang din naman, pero iwan ko ba, parang sabi kasi nila, mas maganda daw pag day shift, kasi nga, maganda yung sa tulog mo. Pero ako naman, ang importante lang sa akin is mayroong tulog. Long na yung pinaka-importante sa akin, either mag-day shift ka or mag-night shift. Basta matulog ka ng at least 6 to 8 hours. Ako nga 5 hours lang minsan eh. Pag ang ginagawa ko, bumabawi lang ako sa pag-rest sa rest area namin. Meron kaming break time, bumabawi lang ako doon mga 15 minutes, 10 minutes na nap. Kasi pag hindi ako mag-nap, tapos papasok ulit sa loob, antok na antok talaga ako. So, yun lang. Diskarte lang talaga, guys. Diskarte. And then, yung isa pa sa considered mo is yung magastos ako nung day shift ako. Bakit ako magastos? Kasi, guys, syempre, day shift ka, tapos yung mga kasama mo, maglabas. Syempre, hindi ka naman pwedeng lumabas na hindi ka magmamasahe. Hindi ka kakain. Hindi ka kakain sa labas. Hindi ka, kung merong bibili, dadaan kayo ng mga shopping mall, yung mga so may makita ka na damit. Although hindi mo siya kailangan, pero gusto mo siyang bilhin. And then, alam mo yun, mga impulse buying. Alam naman natin ng mga Pinoy tayo, di ba? Parang ako, guilty talaga ako ng impulse buying na yan na gusto. Lalo na pag sulsulan ako ng kasama ko na, uy, bagay sa'yo, ganito, wala. Lalo na may credit card ako, di ba? Swipe lang yun. So, dahil magastos talaga ako nung nag-day shift ako. And ayaw ko naman po permanente dito sa room kasi makasama ko noon night shift sila. So ayaw ko naman mang-istorbo kasi nagba-vlog ako, nag-i-edit ako. So yun. So that's why magastos ako nung nag-day shift ako. Okay? So depende naman sa inyo 'yan kasi may mga tao talaga na kayang disiplinahin yung sarili nila na hindi lumabas, nandito lang sa room, maglalaro, ganun. So iba-iba talaga tayo. So ito guys, based ko to sa sarili kong personalidad, sa sarili kong experience. So, iba naman yung personalidad nyo sa personalidad ko. Pero, big factor talaga yung net differential. And then, yung iba pang rason is sa trabaho. Okay? Sa trabaho, guys, walang boss pag gabi. So, yun yung advantage. Siya yung naramdaman ko din. Which is, pag umaga kasi, minsan we are very conscious kasi parating sinasabi ng mga leader, yung mga pinuno, boss inside. Lalo na kami kasi nasa production line talaga kami. So yung ginagawa namin is, yung parang, ano ba yun? Hindi ko ma-explain eh. Basta sa production line talaga na nagja-judge kami yung parang, kung may mali kami sa mga ginudge namin, tapos mga highlights pa kami, i-issuean kami ng papel. So, dapat almost perfect yung ginagawa namin. Bawal magkamali. Kahit anong department naman eh. Kasi kung magkamali ka, syempre, NG ka. So, may issuean ka ng papel. Ganito, worst comes to worst, maripat ka, ganun. Pag meron kasing boss, syempre, pag magiging conscious ka pag merong boss yung mga ginagawa mo, parang kailangan tama talaga dapat. Naalala ko guys, nung nag-day shift ako, inobserve ako ng boss, tapos yung pinaka-boss pa, tapos yung boss ng each station. So parang naano ako noon na syempre mahiya ka or somewhat ganun. Pero sa isip mo lang talaga is kailangan mo lang gawin kung ano yung natutunan mo, ano yung tama, is OP ka lang parati. So yun lang. Pag night ka kasi, walang boss. Ang nandun lang is yung yung parang leader nyo lang. So hindi masyadong mahigpit pag sa gabi. Parang may medyo maluwag-luwag siya. So yun lang yung kaibahan sa night shift sa day shift in terms sa trabaho. And then yung another pa na considered is sa health talaga. So overall na to sa overall kasi yung tulog mo. Tapos paggabi ka kasi parang mas madali kang tumaba. Hindi ko alam kasi hindi ako kumakain guys. Parang bilis kong tumaba. Hindi ko alam kung bakit kasi hindi ko lang alam talaga. Parang bilis kong lumaki nung nag-night shift ako. Kaya nga minsan ako, nag-one rice na lang ako. Nung una, nagtutu rice ako. Puta, laki ng nilubo ng tiyan ko. Tapos sabi ko, parang pangit. Nag-exercise naman ako. Tapos nagja-jogging. Parang wala. Tapos na naisip ko, sinabihan ako na mag-less rice ako. So nag-less rice ako. Nung una, parang
one rice ako, tapos minsan, pag-uwi ko, kumakain pa ako. So, ngayon, hindi na ako kumakain pag-uwi ko. Nag-one rice na lang ako sa gabi. Tapos, nag-snacks na lang ako. Tapos, fruits and veggies. Tapos, yun na lang yung para at least hindi ako lumubo. Kasi nung nag-medical ako, guys, parang tumaas yung blood sugar ko. Tapos, yung high blood ko. Tapos, yung in terms sa liver, yun yung inaalala ko sa liver ko Parang tumaas yung, parang factor na magkaroon ka ng sakit sa bato or ganun, liver ba yun? Basta yun. Doon ako naging conscious. So, yun. Tapos ito pa i-consider nyo, ito yung pinaka-importante. For example, if yung mga ka-roommate mo is lahat kayo night shift or day shift. Kasi mas maganda pag lahat kayo night shift kasi pare-pareho kayo lahat. So, nung nag-day shift ako kasi, parang syempre conscious ka na hindi ka makadisturb sa mga ka-roommate mo. So, yun yung parang i-consider mo din kung gusto mo mag-night shift or day shift is yung sa mga ka-roommates mo. So, yun lang yung parang napansin ko na based on my own experience lang with regards to day shift versus night shift. So, pero meron kayong idagdag, feel free lang. Kung meron kayong comment, katanungan, questions, feel free lang sa comment box. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching this vlog. As I always said, always believe in yourself. And God is good all the time and all is well. Bye-bye.